So React.js, so this will be the topic today. Parent-child component, images, props, and map function. Then we have the bootstrap. Ayun. So ibig sabihin, pag alam natin to, medyo talaga, almost talaga pwede na tayong kayang-kaya nating gumawa ng React website. Okay? Knowing these things. Okay, then the others, yung mga susunod na itatopic ko are just has something to do with state and event handling na lang siya. Okay? So ito yung inaantay ninyo, itong topic na to. I don't know kung ito na yon. Kasi hindi ko rin alam kung ano description nito. So, kung paano niyo siya nakita. So hindi ko alam kung ano yung nasa isip ninyo, kung paano niyo i-describe tong mga to. Okay? So kahapon natapos tayo sa E71, right? Tama? Ayan. Yan, 96 days. Okay, hanggang 90 days lang po ba? 96. Ayan, 96 days. Ayan. So we still have 30 days. Ayan. Exclude natin yung 2 araw for project presentation. Ayun. So malapit na. So again, so ang gagawin natin, of course, buksan natin yung pinaka-paborito nating folder, CodeGo.js. So E70 ata itong ginawa ko dati. So may done na ako doon. Okay. So unahin na natin siguro si Bootstrap, or ihuli natin. So I guess ihuli natin si Bootstrap. Okay. I'll just post this one. Check ko lang tong folder na to, baka ano meron dito sa folder. So code dot ayan. Then okay, so this is the one that I need. Ayan. Okay, so let me wait lang. Print ko lang 'tong isa. Para walang sablay. Okay? Ayan. Para sigurado. Okay. So ayun. Pasasarapin na natin ang React.js. So I guess I'll start with Bootstrap. Okay, magbo-bootstrap muna tayo. Okay, Bootstrap, isang button lang gagawin natin siguro. Ayun, para mabilis Okay, basta mapakita ko lang sa inyo yung Bootstrap. We're good kasi magaling na kayo dyan eh. Hinahanap nyo lang kung paano nyo siya i-integrate. Ayan, so I'll close this one. Bootstrap. So galawin ko na lang yung boilerplate ko. Okay? So ito na lang. Ito na lang boilerplate galawin ko, I guess. Wala nang retrospect, recta code. Para may hugot si Anthony, para ayaw pa magsimula. Rekta na daw. Okay. Oo, kasi tawag dito, ginagahol tayo sa oras eh. Okay. Ayun, so last time what we talk about, magre-retrospect muna ako. kaya Anthony. So medyo kahit papaano meron na tayong boilerplate so ang gagalawin ko na lang yung boilerplate kasi merong code ito, ayoko ma-spoil. Okay? So ito yung bubuksan ko, pero let's check para kasi para mas gusto kong gamitin yung boilerplate. Ito na lang, sige na nga. I-delete ko na lang yung isa. Okay? So ano ba yung i-delete ko dito? I guess ito.
tingin na lang ako sa source code. Ayan. So, components, ayun. So, si Navivar na lang. Ayan. So, dinilit ko na siya. Tapos, check out ko siya. Babalik ulit. Okay. So, ayan. So, bubuksan ko yung last na ginamit natin. Okay. So, para at least, may konting retrospect. Ayan. Hindi. Good point lang. Good point naman lang na didirect na tayo. So syempre mawawala, tama. Thank you. So code dot na tayo dito sa kung ano man yung folder na to. So E70 daw siya. So sa inyo 71 yan eh. And then of course I'm going to ayan. Don't save. Ayan. So tanggalin natin tong isa dito. Para may nilagay akong component pa na isa eh. Section 1 ata. Oh, section 1. Okay. Let me just see this one. Baka kasi may mga nakalagay ako na codes na hindi siya kasama. Section. Then up index. Bakit to? Button. Index. Dami-dami naka-open. Okay. Ayan, so kagigising lang. Okay lang yan. Kakaumpisa lang namin. Okay. Ayan, so tuloy na natin. So kahapon, ganito yung mga files na nandyan sa inyo. So I'll just close everything. Ayan. Wala nang Ayun. So pag nira natin to guys, syempre ang itsura nito, check ko lang yung index.html, baka may tinatawag siya. Ayun na nga, may tinatawag siya Navivar. So, tatanggalin ko yung Navivar kasi I don't need that one. Tanggalin muna natin yan kasi okay. So, let's start this application. Pa-start na rin yun sa inyo. Naka-start na sa inyo. Okay. So, make sure na na-push nyo na yan sa 71 na kasi 72 na tayo. At okay. Iwas kwento muna ako. Kasi pag madaldal ako, konti yung codes na di-discuss natin. Okay, asan na? Ba ang tagal? Okay. Parang, saan napunta kaya yun? Oh. So parang hindi siya nag-run. Ayun, tagal. Tagal niya mag-run. Ayun. Medyo bagal yung ko ngayon computer ko parang di gumagana yung 16 GB niya. Okay. E70 kagabi? Sure? Hindi, tayo, GSX na tayo eh. E71 na yon yung dulo. Yung may style. Oo. E71 yun. Oo. Sir, yung E69 ano yun? Yung? E69. Ayan. Hindi ko maalala. Yung ko, E70 na lang. Ayan, retrospect. Ayan kasi rumekta kagad. Ayun tuloy. Ayun. So, ito basic React.js. Boilerplate yung una, yung 69. Yung lang, dinownload natin siya. Yung dinownload. Boilerplate yon. Tapos, yes, React.js coding. 70. Yung 70. Yung may tapos mga yung 79, yung may GX. May GSX tapos may CSS. Yun. Oo. Okay, 72 na tayo ngayon. Okay? Hindi nyo nakita to kasi okay, sorry. Kasi natapos na yung session. Ang sabi ko doon bago magtapos, sige, diretso na tayo. E71, pero mamaya ko na lang gagawin. Parang ganun yung sinabi ko. So, E71 siya. Then, natapos yung meeting natin. Tsaka ako gumawa ng turn-in area. So, ang nakakita si Anthony ata.
Unang nag-submit si Anthony. Oo, nakita ko. Ayan, so very good. Ayan, so E72 na tayo ngayon and ayan na nga, gawin ko na nga para hindi tayo magkalituhan. Ayan. Okay. Kasi, okay. So, dito, gagawa ako ng assignment. Isa lang? Tama na yung isa? Kasi marami naman na. Baka sabihin nila, dinaig pa natin ang full time. Ayun. Okay, so E72. Ayan. So, what you will do here is React, GS, okay, parent, child, component, ayan, images, props, ayan, and bootstrap, ayan. Ayan. O, tapos map, isama na lang natin yung map para magkakasabay na dyan. Para ano, parang dalawa na ata to eh, pang dalawa na to, ano na to. Okay. So tanggalin ko muna si ano, si bootstrap tsaka si map. Okay. Yan eh, pwede naman na siya dito eh. Pwede na. Isa na lang. Okay. Hindi, masyado na marami. Okay. So mamaya na 'yon, ano, wag ako masyado excited. Ayan. So dito, ayan. Understand. Okay. Parent child component. Actually si itong parent child component is just a concept lang naman siya. Okay? Integrate images in React.js and of course Sir, dito. static po yung screen niya. Oo nga no. Sorry. Ayan, nandito na. Ayun. So to be able integrate, okay, or implement props. Ayan. Implement props in the React.js. Ayan. So, isa challenge na lang, kaihiwalay ko si Bootstrap. Okay? So, i-challenge natin yon. Ayun, para masaya. Okay? Ayun, so, E73, si E73 is Bootstrap. Okay? So, create na rin ako ng isa pang, sama ko na dito si map. Map function, okay? And map function. Function in React.js. Ayan. So si E73 ngayon, okay, wait lang, hindi po, E73. Control C ko to. So 72 yan. Okay. Done. From. Then, okay. Save and publish. And then gagawa pa ako ng isa, yung bootstrap naman. Okay? So, mas madali ito eh. Okay? Unahin ko na lang to kasi mas madali to. Tapos ano nyo na lang. Hindi, sige na. Ihuli ko na. Okay, ihuli ko na yan. Okay, so dito. Aray ko. Ayan, E73 React plus Bootstrap. Okay? 5. Ayan. To be able understand. Sir, pwede bang gumamit ng ibang CSS framework? Ano? Yes, pwede naman gumamit ng iba. Pwedeng Tailwind, ganon. Pero, of course, ang i-demo ko is si Bootstrap na lang. Oo. Okay. Ayan. Pwede yung equivalent niya. Wala namang kaso. Okay. To be able understand. Okay. Bootstrap 5 and React Bootstrap
Ayan. So, dalawa yan. So, E73 ito. Ayun. Until, hindi, ito due date nito, ano, will be tomorrow. Kasi ano yan, medyo mabusisi. Yan, magsasanay na, mag-control S. Oo nga eh. Control S na control S eh. Okay. Ang kulit eh. Ang kulit ng ano, kamay. Okay, so 7:23, ubos na yung oras natin. Okay? So, tuloy na natin. Dito na tayo. Okay? So, ano gagawin natin dito? So, ano ba itsura nito? Oh, ayan na siya. Okay. So, gagawin natin dito. Mas gusto ko sana ano, unahin na lang yung bootstrap. Okay? Para ano, para magandang o pwede na, unahin na natin si Bootstrap guys ha. Bootstrap na tayo para matapos na kaagad diyan. Okay, so Bootstrap muna tayo guys. So ang gagawin natin here is of course, for example, okay, we'll start with Bootstrap kasi kadugtong siya ng styles eh. So dapat si Bootstrap yung mauna kaysa kay styles, kaysa kay images and data. Ayun. Kasi pag static naman, pwede mo na ma-type lahat yan. And then yung value to follow. Ganun siya. So, gagawin natin, for example, gusto natin maglagay dito ng navigation bar or anything. Ayun. So, i-ano ko, i-demo ko siya. And then, of course, your output will be tomorrow. Papakita ko lang. So, ang technique dyan, you will just create a new component that will hold the bootstrap. And then, dyan lang siya. Okay, so maaaring masama siya sa sa pag-push ng E72 later on. Pero yung 73, at least alam niyo na kung paano laruin si Bootstrap. Kasi may i-require lang ako siguro isang navigation bar, isang slider, 3 cards, and then you have the section na isa, then the footer. Yun yung papagawa ko lang doon. Okay, so para mabilis tayo. Ayan, so okay na ba? Okay na tayo? Okay, start na tayo, no? Ayun, so sabi ko nga madali lang si Bootstrap pero pagkatingin ko, ano ba to si Bootstrap? Kung minsan ano magulo din to mga documentation. Hindi na nila pinagsasama-sama lahat eh. Okay? Ayun. So gagawa tayo ng navigation bar doon sa papunta sa may page natin. So, syempre isang component 'yun kasi isang navigation bar 'yun eh. Okay? So ang gagawin ko dito, create ako ng component. Sa loob ng components folder, create tayo ng file. At ang pangalan nito is Navivar na lang. Okay, so yung dinelete ko kanina, yun na din yun. Okay. Okay. Actually, pwede ko naman na ibigay yung code pero mahirap i-discuss kapag nakasulat na kasi. Okay. Ayun. So, ayun. So dito sa navigation bar, ang purpose lang natin, syempre dadagdag natin siya sa ating app mamaya. So mapupunta siya dito. Okay? Sa taas. So here, ang unang gagawin natin kasi, may mga bagay na wala sa documentation kasi sabi natin React Bootstrap. And then later on, nung ini-implement ko siya, nire-review ko siya, meron pa siyang kasamang meron pa tayo isasama na na partner niya. Okay, so tignan natin yung documentation. Kasi loko-loko din 'tong kuminsan kulang din kulang din yung yung mga nakalagay, talaga magbabasa ka din eh. But again, a good software engineer can solve the problem even ano na yun? Even the information is incomplete. Ayun. So, and then na-apply sa akin yon. Okay. So, na-apply siya sa akin eh. So, React Bootstrap. Saan na ba yun? Okay. Isa din to sa React Bootstrap. Ayan. So, pag pupunta natin si React Bootstrap, okay, sa NPM, ayun. Sa NPM, nakalagay lang ito lang. Okay? So, ito lang naman. So, yan yung install natin. Okay? So, gawin natin. Okay, explain ko lang to Kasi dalawang klase yung, or pares dapat ito na
ilalagay natin doon sa React. If you have the React Bootstrap, ito ay mga components lang. Okay, components lang siya. Okay, so mga components lang yan. Wala siyang style. Okay, so yung kapartner niya na style, andito siya sa may React Bootstrap. Ayan. Yung Bootstrap lang siya. So, syempre hindi natin makita dito sa may ano. So, I'm going to use ano, Bootstrap npm. npm Bootstrap na lang natin para makita natin siya. Ayun. So, ito siya. Nasa npm package din siya. Ayan. Ayan. So, ito naman, ito yung nandito yung style. Okay? Yung mga CSS. Nakukuha? So, lahat ng CSS, andito siya kay Bootstrap. Si React Bootstrap, component lang siya. Okay? So, kailangan, dalawa yan na i-install natin. So, ang gagawin natin dito, copy natin to, install muna natin si Bootstrap. Ayan. So, punta tayo dito. So, stop natin to. Yes, yes, Anthony. Sir, hindi pwedeng CDN na lang dun sa index HTML. Ano? Hindi. CDN. CDN na lang po sa index Sa HTML. pwede din tayo mag-CDN. Okay. But I never tried kasi si CDN eh. So ano, sa ano ako sa ini-npm ko na lang siya. Oo. So maaaring pwede siguro pag ano ilalagay doon, pero hindi pa ako sure kung ano, kung paano yung method doon. But for ano, for the npm package, ayan, yun yung ano, yun yung nasubukan ko na ano, na way, yung npm na lang. Okay? Ayan. Pero ano, it doesn't restrict, yun na pwede nyo rin gamitin si CDN kung pwede, kung sakaling pwede siya. Ayun. So, tuloy ko lang dito. I hope na ano, medyo nasagot ko yung ano, question. Ayun. So, here, i-paste natin. So, npm, bootstrap ko lang siya dyan. Okay? And then, mag-install na yan, yung bootstrap. So, sasama yan doon sa ating node modules. Ayan. Okay? So, may lumalabas na mark deleted kasi ano, na-install ko na siya dati. Okay? So, yan yung mangyayari kapag may installed na tapos i-install mo ulit. And then, of course, isunod natin si okay. Sunod natin si React Bootstrap. Okay? Ayan. So, copy natin yung ano, yung code and then paste ulit and then enter. Ayan. So pag di tayo naglagay ng ano ng version, yung latest yung i-install niya, okay? So here mapapansin niyo sa package JSON, ito yung mga ano mga dependencies natin. So meron na tayong Bootstrap 5.2.3 and React Bootstrap na 2.7.2. Okay? Ngayon, gagawin natin, punta tayo dun sa Navibar and then import natin yung Bootstrap. So import, let me check kung para makita natin. So check natin dito meron akong makita dito. Wait lang. Okay. Ayan si Bootstrap under this CSS and ito siya. Ito yung gagamitin natin, yung minified ito. Okay? So, yun yung kukunin natin. Ayan. So, ibalik ko na siya. So, kasama na yan. So, ibig sabihin, kapag ito ay dineploy natin, npm install lang, lahat nung nandun sa JSON, install na yan. So, hindi na tayo mag-individual na install dyan. Okay? During development lang yan. Then, here, lagay natin, import yung mismo. So, we have the Bootstrap and then dist, then CSS, then Bootstrap, that mean, that
.css.min ata yan. Okay? Ayan. .min.css. Okay? Minified CSS. Yan yung kailangan natin. Okay? And then, next is, kailangan natin ng, okay, I guess we have this one. Oh, may bago dito. I need this. Okay? So, kailangan natin ng isang container. Okay? So, ito actually, itong container, guys, kasama na to doon sa, doon sa, what you call this one, doon sa template. Okay? But container, ibig sabihin ng container, it's just a parang placeholder siya. Okay? Placeholder siya ng mismong mga objects. Ayan. So, it's like, parang div din yan. Okay? So, dito, import tayo ng container. Okay? Actually, ganito. Ganito yung gagawin ko dito. Okay? Since meron na akong bootstrap, okay? So, ito yung pinakamadali dyan. Okay? Kasi, syempre, meron tayong documentation, di ba? So, pupunta tayo dun sa React. Okay? React. Asan na yan? React Bootstrap documentation. Okay. Then here. Then get started. And then hanapin natin si components. So, kukuha tayo ng navigation bar. So, navs. Ayan. So, meron na tayo dyan. So, ang pipiliin ko is nav. Asan na yung nav dito? May nakita akong medyo maganda-ganda dito na nav eh. Okay. So, navvar. Okay. Hindi siya nav. Navbar. Sorry. Ayan. So, hinahanap ko eh. May nakita na ako dito na gusto kong gamitin. Ito. So, for example, ito yung gagamitin ko. So, as you can see, meron na tayong mga defined na mga bagay-bagay. So, all we gonna do is just to understand kung anong meron dyan. And basically, container, it's like parang na siya, layout, component siya na may layout na. Okay? Para mag-hold doon sa mga objects. Okay? Ayan. So, kay React Bootstrap yan. So, copy natin to. Okay? So, once we copy that, of course, we paste it here. Ayan. So, syempre, ang kailangan lang natin ay isa. So, I will remove this. Okay? So, pag nalilito kayo, you can actually click that, and click that. So, meron tayong tatlong groups. So, hindi natin kailangan tong tatlong groups na to para hindi kayo mahirapan na mag-delete. Okay? So, I will remove that. Okay? And then, tab lang natin to. Sorry. Ayan. So, here, expand ko to. And then, ito, papalitan ko siya ng pangalan na Navibar. Okay? So, Navibar. Kasi yun yung pangalan ng aking component. So, I'll replace this with Navibar na lang. Okay? Ayan. Ayun. So, next is, of course, magque-question tayo, sir, pwede bang gawing const na lang yan, arrow function? Okay, let's try kung pwede. Okay. Wala. Then, here. And then, arrow function natin to. Okay. Ayan. So, let's see if that thing will work. So, napansin nyo dito, andyan na yung mga kailangan natin, mga bootstrap. Okay. So, in-install naman natin si React Bootstrap. Ayan. Okay. So, may explanation lang dito, guys, ha. Okay, when it comes to this, bakit hindi siya naka-destructure kasi based doon sa explanation na nakita ko na reference is mas mabigat kung kukunin mo yung buong library. That's why ito na lang yung nilagay. So, I mean, yes, yung buong component yung kinuha mo sa library kapag din-structure mo siya. Yun yan. Okay? So, here, papalitan ko to ng, let's say, sabihin natin CodeGo. Ayan. CodeGo Bootcamp. Ayan, for example.
Yan yung ilalagay ko. And then here, tawag dito. Sabihin natin services. Ayan. And then, okay, ito mga, ano kayo ilalagay ko dito? Mga experts. Ayan. Ayan. Okay, so I guess I'm good with that. And save lang natin to. Okay? Then punta tayo doon sa index. And then lagay natin siya dito. Navi bar. So ito, i-import natin siya. Import Navi bar from component Navi bar. So okay na rin. And then here, Navi bar. Okay? Ayun. So save lang natin. Then check natin. So hindi pa siya hindi pa nararan. Okay. npm start. Yun. So tayo lang natin. Ayun. So ayun na yung ating page. Ayan. And napansin niyo affected din yung ibang ibang components. So ibig sabihin may mga affected nung Bootstrap kasi nagbago tong button natin na register eh. Dati walang design to eh. Bigla na lang nagkaroon siya ng parang something like that. Okay? So yan si Bootstrap. Okay? So next, let's say kailangan natin ng nasa gitna slider. Naka-inline black shadow na siya. Okay, so lalagyan natin ng slider. So kukuha lang tayo doon kay React Bootstrap component. Let's say carousel. Ayan, so patay ng carousel. Ayan. First slide. Ano to? Ayan, so kukuha tayo ng object dito. Parang hindi ko gusto yung So, carousel. Ano pa bang pwede dito na mga pwedeng ilagay? Ayan. Carousel na lang. Wala eh. So, kunin natin to, copy. Okay. And then, pag ganito, okay. Ayan, so ipasok na natin sino ba dito? Si parent and component. Ayan. Parent and child component. Kasi, what you call this one? Para maiwasan natin yung pag ulit-ulit ng mga mga ini-import natin. Okay? So dito gagawin ko. Ayan. So dito pumasok si app. Si app kasi ayun siya. Tignan ko lang si app. Ito siya. And then napunta siya doon sa baba. And then chine-check ko lang yung components dito, guys. Yung button, ito siya. Napunta siya sa silong. Okay. So, I'll just switch it here. Para baka may makita tayong change, okay? Ayan, so, I guess, it's all the same naman. So, walang problema. Okay, so same lang siya. So, ayan. So, ilagay ko na siya dyan, guys, So, next is, ang gagawin natin, so we have the components na Navi bar. So, what if meron pa tayo dadagdag yung carousel pag example? So, it would be better if meron kang isang naglalaman nito na siya na yung mag-handle nung iba pang ini-import mo. Okay? So, for example, dito sa my app, okay, let me just try this. Ayan. So, dito sa app, maari ko namang ilagay dito yung mga imports ko. Okay? So, for example,
tatanggalin natin si Navibar from the index. Okay? So ito has something to do with the parent and child. Okay? Actually, ang pinaka-parent dito sa lahat dito is si index at ang child niya ay itong mga components na to. Ngayon, ang rendering kasi from top to bottom, from parent to child. Kaya ang mangyayari dito, ang gagawin natin is we will handle na, instead na si Navibar andun siya, gagawin na lang natin siyang child ni app. Okay? So lahat ng import, doon na natin ilalagay kay app. Okay? So gagawin ko dito, pwede nyo din gawin dito is ganito. Control X nyo to. So we will now, okay, delete na lang natin yan. Tatanggalin natin si Navibar. Okay? And then, I will include it as a child of app na lang. Okay? So, gagawin natin, pupunta tayo kay app. And then, dito natin, ipapasa si, what you call this one, si, ano pangalan nito? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Navibar, ayun. So, here I will just simply, dito ko na lang kukunin yung import. Okay? Import Navibar. Okay? From components Navibar. So, ilalagay natin siya somewhere here. So, syempre, ano yung gagawin? Meron tayong gagawin dito yung pag-embed. Nakalimutan ko yung term. Ine-nest natin siya sa isang ganyan. Okay? Ayan. So, ilagay natin ngayon yung div doon. Ayan. Para hindi siya masira. Okay? So, ayan. So, now, since ito, nandyan siya, itatab ko siya. Then, on the top siya ng div na yan. So, dyan ko ipapasok ngayon si Navibar. Okay? Ayan. So, save natin. And then, ayun. So, same pa rin. Okay? Nakukuha, guys? Okay. So, child na siya. Ngayon, pwede bang yung styles ni Navibar ay dalhin ko na lang siya dito? What if ito ay kasi ito i-export natin to. So si Bootstrap, every time nagagawa tayo ng kasi ang disadvantage nitong Bootstrap dyan, kapag nandiyan siya sa child, every time nagagawa tayo ng carousel cards, palagi natin tatawagin to. That's why ibibigay natin siya kung sino ang mag-a-assemble sa kanya. So, ibibigay natin siya sa parent. So, ang gagawin natin dito, Control X ko to. Okay? Ito, hindi ko siya pwedeng ilagay doon kasi ginagamit siya dito sa part na to. Pero si Bootstrap, pagdating doon, tsaka marirender yung style. So, mas okay pag andito siya sa part na to. So, what will I do is, pasok ko siya dyan. And then, check natin. Ayun, so same pa rin siya. Now, pag gagawa ka ngayon ng another component, let's say carousel, hindi mo na kailangang banggitin pa si Bootstrap kasi andyan na siya. Okay? Dito yung assembly area sa parent na to. So, ang gagawin natin dito ngayon sa may part na to para at least ma-sample natin is we have the saan na yan? Ito. So, kukuha ako ng isang ito. Ito na lang. Copy ko na lang to. So, I will copy that. And then, create tayo dito ng isa pang file sa component. And we name it as, na lang, slider. Ayan. Okay. Or carousel na lang. Okay. Okay.
So ito, carousel. Carousel. Okay, sa carousel. Okay, paano ito medyo, okay gagawin ko? Carousel. Ano, carousel. Component na lang. Okay? Ayan. So, kailangan meron tayo ano dito. Ayan. So, .gs. Okay? Ayan. So, ganun na lang gawin natin para meron siyang underscore. And then here, gagawin ko dito is ipipaste ko siya dito. Okay? And ito, papangalanan natin siya. Magkakaproblema ako sa naming. So, carousel C na lang. Okay? Baka magka-problema ako eh. So, dito, carousel C. Ayan. So, ayan. Ayan. So, i-export natin siya. And then, I guess okay naman yung mga laman dito. So, babaguhin na lang siya just in case na. So, dito, hindi ko na ilalagay yung import bootstrap. Kasi doon ko na siya sa assembly ilalagay. So, kay parent na lang niya. So, ito, gawin natin siyang arrow function para consistent tayo. And then here, 7:49 na. Okay. And then, ayun. Then save natin. And punta tayo doon sa app. Okay. And then siguro ilalagay ko siya dito import na natin. Import carousel. Okay. Carousel. Anong pangalan nun? Carousel nga. Okay, carousel C. From carousel C. Ayan. Then, in between na lang dito. Dito ko siya ilalagay. Okay. So at least nakatipid tayo ng isang line of code kasi we don't need to repeat this. Okay, kasi nandyan sa assembly area. Okay. And then, Control S natin. Okay. So, ayan. So, medyo maliit yung bakit? Okay. Ayan. So, first slide. Okay. So, parang may something here na kailangan i-fix. Okay. Let me just see the code. Bakit ganun siya? Okay. So, why didn't hindi niya sinama yan? Okay. Wait lang okay. Uncontrolled. Ano kaya? Okay. Import carousel pa. Nag-return siya dito. Okay. Okay. So, let me just check Check ko lang. So, I think, save. sir, sa image. Sa image. Tama. Opo, sir. Wala silang nilagay na. Opo, sir. Kailangan po ng image. Okay, ito yon yung niya sa SRC. Sorry, so siya. Meron siya dito na naka-define. Ayan. So, kailangan natin ng image for that. Okay. Kasi kasama yan dun sa kabila eh. So, I guess, we need dito, an image. Okay. So, for that, gagawin ko, okay, holder.gs. Okay, let me just check here. Okay, so meron siya dito. So we need the kailangan natin no mismong image. So sa image talaga. So kailangan may lalagay tayo dito. Okay. So I'll just use na lang ng other example para mapakita lang natin. So I guess I'll use na lang. Ano ba meron dito? List group. Ayan. So, tignan natin itong list group na to. So, I guess ito na lang. I'll just use this one. Okay. Copy ko na lang to. Okay. Ayan. So, pwede to.
para hindi na ako magka-problema. Okay? So here, palitan natin 'tong buo. Okay? Ayan. So this one will be named as cart list. Pag ano? So let's say say card list for example, or just item list. Okay? Ayan. And then okay. Then of course ito, control C ko muna para mag-stop siya. And then so let's make this as item list. Ayan. Then okay. Okay. So we're good with this. Ayan. Save ko to. Punta ako dito. And item list. Nag-update eh. Okay yan ah. Okay. Item list. Ayan. So then check npm start. Yan. Ayun. So okay. So yun yung effect guys. Okay, nakuha. So we don't need to rewrite this for every component. So kung sa tingin ninyo yung isang gagamitin ninyo ay pwedeng mag-share yung mga components, then bring that to the parent. Okay? Dun sa assembly. So ganun yung technique para mabawasan yung codes. Ayan. So again, so this is an example of parent and child component. Ayan. So yan lang naman yung gusto kong ipaliwanag dun sa part ng parent and child component. So I guess part siya ng Bootstrap. Okay? So I guess you can start your doon sa gagawin yung assignment ninyo. Okay? Ganito yung gagawin ninyo. So paano ba ako gagawa dito? Okay? So imagine this is yung gagawin ninyo. So you have kailangan naka-draw to eh. So ang kailangan lang natin guys, I need you to come up with at least sa React React plus Bootstrap. So you need, of course, yung first part you have the header. Okay? So kung ano 'yon, yung pinaka-head ninyo, and then sa header meron siyang navbar, di ba? Ayan. Okay? So meron siyang navbar. Okay. Ano 'yan? Paano dito? Okay, so you have the bakit kasi nagtatag pa siya? Okay. Ayan. Ayan. So una, you have dito na lang sa Microsoft Word, makulit eh. Okay. So Word na lang. Ayan, so sa Word ko na lang siya gagawin. So ang magiging itsura ng gagawin nyo is ganito. Okay? At least I need a header. So sa header, meron siyang, okay? So ayan, iyan na natin. So sa header, meron siyang laman na navigation bar. Okay? Nav bar. Okay? And then after that, you have the body. Okay? So sa body, ang laman niya na component na React is you have at least a hero or carousel. Pwede. Okay? So okay na yun sa akin. Hero or carousel. Yung hero pwedeng video or picture. So bahala kayo. So parang isang malaking picture yan. And then sa silong niya, you'll have following isang
ano lang siguro isang section. So I don't know kung anong section yan. So lalagyan nyo siguro ng isang paragraph or anything. And then there will be a so sa section 1, ilagay ko lang dito, ang laman ni section 1, you have the paragraph. Okay, you have the P. Okay, paragraph. And then P na lang para ang kulit ko din eh. Okay, then next is sa section 2. Okay, so sa body pa rin you have the at least siguro 4 cards. So 4 na cards. Okay? And then on section C, ayun. Okay, so shift tab, ayan. Section C. Okay. You have here the section C. Bakit section C? Section 3. Ayan. So you have here the So kung meron ka na nav, isang malaki, and then you have 4 cards, and then I guess mas balance siya kapag gagawin mong dalawa yung nasa silong niya. Okay? So may dalawang object doon. So parang parang 2 cards din siya siguro. 2 cards or kung ano man yung object doon. Basta magbabalance yun eh. Kasi 1, 4, 2. And then you have the footer. Ayun. Then, of course, susunod na dyan is shift tab the footer. Ayan. And then sa footer natin, ang ilalagay natin dyan is, of course, you have the siguro lagay kayo, okay, sa taas dito. I guess pwede kayong maglagay dito ng breadcrumbs, okay? Na section, malit lang, okay? Breadcrumbs. Ayan. Okay. Breadcrumbs. Okay. And then sa footer, syempre lagay nyo lang yung sitemap. Okay, sitemap na, then ano pa ba? Yung social media. Ayan. Okay. Yan. So ito yung gagawin ninyo. So play around with the style. Okay? Basta ito lang yung kukunin natin. And as much as possible kung magagawa niyo siya sa React Bootstrap component, gawin niyo siya sa React Bootstrap component para mabilis, okay? So ang hinahanap ko lang dito, sana balance siya. Okay, balance. Ibig sabihin yung medyo yung pagkakalagay nyo kapag sa dulo tsaka dulo dapat aligned yung mga yan. Walang sumosobra. Okay, mas mabuti na yung nasa body ay medyo narrow kaysa doon sa dalawang header and footer kaysa ang ang narrow is yung header tsaka footer. Hindi magandang tignan yun. So i-balance niyo na lang pati yung spacing ninyo. Okay? Nakukuha. So this is for E73. Ayan. So okay, so conceptualize nyo na lang yan. Okay? Kasi pag nagbigay ako ng sample, hindi nyo mai-enjoy. Okay? Hindi nyo mai-enjoy. So I have to, ito lang yung ibibigay ko sa inyo na requirement. So kokopyahin ko to, I'll put it in dito na lang. I-edit ko to. Okay? Sir, i-ask lang ako, sir. Sige. For the sitemap, sir, ano po yung pwedeng gagamitin na example? Sitemap, pwedeng home, contact us, services, gano'n. So maglagay lang kayo siguro ng mga 4. Yun na yun. So, Okay. okay. Kung So, ano yung mga link sa taas. Yun ganun din yung din nasa sa baba. okay, gets ko na. And then, yung sa breadcrumbs naman, alam nyo na yun. Kung ano yung breadcrumbs. Every time na, kuwari, may sample lang kayo na nakaklik kayo dito, then, may breadcrumbs siya kung nasaan yung page. Yun. Okay? Ayan. So, syempre, kadalasan nasa home pa rin yan, yung breadcrumbs, kasi hindi pa naman tayo magli-link eh. 1 page pa lang tayo eh. Okay? 1 page lang. Just to para makagawa lang tayo ng React page. Ayan. So, dito, insert na lang ako siguro ng ayan, insert tayo dito ng image. Pwede bang mag-paste? Ayun, so pwede mag-paste. Ayun. Ayan, so
save ko na to. Ayan, so okay na tayo sa ano ha. So we're done with ito, bootstrap, and then parent-child component. Ayan, so naintindihan na natin kung paano yung purpose niyan. Next is, ayun, kaya hindi ko nilagyan si image ng carousel kanina kasi susunod ko pa lang. Okay, si images. Okay, so ang gagawin natin dito, start ulit tayo. So, saan kaya tayo magsisimula dito? So, we have the images. Okay, so ayan, paano ba maglagay ng images? Okay, so tingin tayo ng documentation ng React Images. Ayan. Kasi dito, React Images. Okay. So adding ito. Ayan. So ito siya, create React. Ayan. So adding. Ayan. So nakita nyo na. So may sample tayo dito ng adding images and font files. So ibigay ko dyan sa GC natin, sa chat box. Kuha na lang sa Google. Okay. Ayan. So andyan na yung link. Okay, so you can make use of this na ano, na what you call this one, na documentation, kasi actually ito yung ginagamit ko din na sample. Okay? Ayan. So ito, so ginagawa natin lahat ng pictures ay ina-upload natin. And then ayun, sa SRC, naka-GSX lang siya, ganun. Okay. Ayun. So pwede din natin gawin sa CSS. Kung ayaw natin i-embed doon. And these are the things na pwede yung gawin sa SVG. Okay? Ayan. So, ito yung gagamitin natin na document lang. Okay? So, of course, gawin na natin doon sa ating project. So, maghanap ako ng picture. Ano kaya ang picture? So, dapat mabigyan ko din kayo ng picture. Okay? Hanap ako doon sa dito. Bubukal-kal ako. Halukay. Or you can also you can download your own image kung gusto niyo. Okay? So you can have your own image. So hanap tayo ng image. So I guess ano bang maganda? Hindi. Sige na nga, gamitin ko na lang yung ito. So hanap kayo diyan, maghahanap din ako dito ng picture. Okay? Kahit ano lang, mga dalawa, pwede na. Okay? Kasi tingin tayo ng mga pictures. Ayan. Ayan. So may pictures na kayo nakuha. Okay. So ako, kukuha ako ng picture din dito, dalawa. Huwag tong ito na lang. Ayan. Hiking tsaka, swimming na lang. Ito na lang, swimming and hopping. Ayan. Dito na lang. So ito yung gagamitin ko na images ko. So naghanap na lang ako dito sa library ko. So hanap na rin kayo ng dalawa lang. Okay, dalawa lang. So ang gagawin ko is punta ako doon sa sa part ng saan ko ba sinave? Ayan. Punta tayo dito. So create muna tayo ng ating mga ating assets dito. Okay? Okay, so lagay na lang natin dito siguro sa may components na lang, images. Ayan, pwede naman eh. Okay. Pwede kaya dito. Okay. Okay, sige. New file, new folder. So ilagay natin dito images. Ayan. Tapos punta ako dun sa backend ko, dun ko ipi-paste. Okay. So E70 yung ginagamit ko eh. SRC and then
here, components, images. Ayan. Ayan. So, meron akong hopping and swimming. Ayan. So, yan na lang pinili ko. Okay. So, check ko dito. So, I have 2 images. Ayan na sila. Okay. Ayan. So, wow. Gusto ko na magbakasyon. Ayan. So, yan na lang yung pinili ko. Ayan. So, nilagay ko sila sa images. Actually, you can also put in the assets tapos images kung gusto nyo. Okay, wala namang kaso doon. But for me, I will be putting this inside this folder na lang para isa na lang yung pinanggagalingan. Okay. Ayun. So, tuloy natin. Okay. So, gagawin ko dito ngayon is, so saan tayo gagawa ng mga pictures? So, dito siguro ilagay na lang natin sa okay. Parang may cards, bootstrap. Okay, mag-cards nga tayo. Subukan ko lang. Okay, subukan lang natin. So, kuha tayo ng cards. Pwede kaya ang cards? Ayun, so meron naman picture doon. And meron naman siyang SRC. Ayan. So, ito na lang. Korsonada ko to. Okay. Wala munang kukontra. Ayan. Okay, so ito na lang gamitin natin, cards. Okay, so yun na lang. Kasi may image siya eh. Okay, so copy natin to. Copy, then gawa tayo ng component doon. Okay, so here meron tayong component na dito na lang siguro sa may part ng component din. Ayan, so gawa tayo dito ng new file. Postcards, ayan. Hirap mag-isip ng pangalan ng postcard na lang. Ayan, .gs. Ayan. I guess that will do. Ayan, so paste na natin 'yon. Okay? Ayun. So kumpleto na 'yan. Okay, then gawin natin dito siguro. Yan, palitan natin 'to ng postcard. 'Di ba? Parang sarap pag-program ngayon. Yung na-excite ka. 'Di ba? Kung anong kalalabasan. Ayan. Then, ayan. Meron na kay Giovanni. Mukhang meron na siyang output. Ano kaya yan? Yan? Kailangan ulitin ko yung yung pagtingin eh. Baka nagkakamali lang. Meron yung gano'n eh. May nakita ko dalawang pala. Dalawang ulo pala. Pinalikan ko iba yung itsura. Ayun. So, tuloy natin. So, postcard. So, postcard na yan, Ngayon, dito, lalagyan natin siya ng image. Ayan. So, para makapaglagay tayo ng image, so import natin si image. So, lagyan natin siya ng pangalan. So, for example, yung image ko is Sigma. Ayan. A, swimming na lang muna yung ilalagay ko. So, lagay ko dito, swimming. Ayan. So, swimming yung ilalagay ko na pangalan ng picture from, okay? And then, ayan. So, ayan. Para, uniform. Ayan. So, dito, ang gagawin natin, since nandoon lang naman siya sa may part ng, saan ba to? So, pag andito yung item ko, so, ibig sabihin, images na kaagad yung gagawin ko. So, images. So, I guess, kailangan pa ng images. Ayan. And then, kailangan natin ng a swimming. Ayan. So, .gpg. Ayan. And then here, lagay natin si swimming. Ayan. So, instead na ganyan yung ilalagay natin, it will be replaced by this. Then swimming. Okay. Ayun.
Okay, so that's it. And then, save natin ito. Island, ano to? Swimming. Swimming. Yung ilalagay natin na pangalan. Swimming activity. Ayan. Ayan. So, Control S natin. And then, punta tayo doon sa assembly area. So, import. Okay. So, import postcard from postcard. And then, siguro lagay natin siya after ng navbar. Hindi. Sige, navbar na. So, postcard. Yan, so, save natin. Ayun. Ganda. Okay. So, okay na tayo, guys. So, ang bilis gumawa sa what you call this one sa ating bootstrap. Ganun lang pala. Okay, so every time na may kailangan niyo ng what you call this one? Ng picture, you have to import. Ayan. So, ganun. So kahit papaano nakakapag-design na tayo ng konti. Ayan. And next is, so we're done. Yes, may question? Sir, may tanong ako, sir. Halimbawa po, sir, maraming picture na na ilalagay mo sa isang component. Pwede bang sir, pag sabayin na halimbawa import image from parang i-structure mo sila, sir? Okay. Yung sa ipa-props mo siya. Oo. Pwede naman 'yon. Ipa-props Okay. natin siya. So nakalagay siya sa isang object or array. Pwede 'yan. Okay? Ayan, so pwede 'yun, guys. So ang gagawin ko dito, ano ba yung ibig sabihin ng swimming? Hindi ko rin alam kung ano 'yan swimming na 'yan So check ko nga dito. Swimming. So check natin. Okay, so close ko muna 'to. Okay. Ba? Close. So, ayan, nag-close siya. So, isa pa. So, mamaya na lang. Na-close ko tuloy. Iba yung kinlose ko. Paano ba yun? Okay, so, mali Swimming. Ayan, so swimming tayo. Ayan, so what is swimming? Kaya, ayan, so kunin ko to. Siyempre, para makatotohanan naman yung ginagawa nating website. Ayan. So, ito ay swimming. Ayan. Ayan. Okay, so kunin ko yan para may laman yung aking document. And i-paste ko siya sa notepad. Ayan. Para walang hyperlinks. Okay. So, masyado na mahaba to. So, ang gagawin ko dito, sa popular, all, ... Ayan. So, 3 dot na lang yan. Okay. So, swimming. Ay, ako, swimming. Hindi ako marunong mag-swimming. Ayan. So, lagay natin dito sa may part ng... Saan na yan? Hindi, wala to. Item list. Ayan. So, dito ba yun? Ito. Ito nga. So, meron siyang link. Naka-disable. This is, ano to? Saan na yung description nun? Yung ginagawa ko? Parang, ito ba yun? Postcard, sir. Postcard. Bakit may item list? Okay. Pati, saan na yung postcard ko? Pati ako nalilito. Ayun. Kaya nagtataka ako bakit ganun sabi ko. Ayun. So dito. Ayan. So paste natin. Ayan. So para at least makatotohanan naman yung mga ginagawa natin na site. Okay? So hindi tumakbo. So localhost. Ayan. Ayun. So medyo makatotohanan na rin. Okay? So kahit papaano. Ayan. So kailangan na lang ng konting CSS pa para gumanda-ganda. So 8:17. So tuloy natin yung ginagawa natin. Ayun, Control S na naman. Okay. So now, ano ba yan? So tapos na tayo sa images. Okay? So ano ko na yan? What you call this one?
akin na siyang i-read. Ayan. Ngayon, yung props, okay? Dapat kasi hindi ko pa so hindi pa natin hindi ko pa gagawin si props, okay? So I will focus first on the question kung paano siya gagawin na object, okay? So skip ko muna si props, okay? Ayan. So what if, okay, ang gusto natin is ilalagay natin siya ilalagay natin siya gamit si yung parang object of arrays sila. So paano natin gagawin 'yon? Okay? So yun yung isa sa mga mga usual na ginagawa dito. Okay, so gagawin ko dito guys, okay? So ito yung sample ko. Okay? I will create a function here. So ito, but hindi pa to So cons, tapos iano ko na to. Cons. I-arrow function ko na siya. Para, okay, ayan. Okay, so masakit yung ulo ko. Saglit lang, may pinifigure out ako dito eh. Okay, pasensya na, may pinifigure out ako. Okay, may inaayos lang ako. So dito kasi, ayun. So, meron tayong tinatawag na parent, di ba? Parent and child. Ngayon, si parent, gusto niya is magbabato siya ng data papunta sa kanyang child. Okay? So, for example, meron akong swimming, manggagaling kay parent, ibabato ko siya papunta kay postcard, yung data. Okay, so possible ba yun? Okay, so puntahan natin si props. Ayan, so unahin ko na lang si props guys, okay? So yun yung iniisip ko kanina pa. Ayan, so dito meron tayong components and props. Ayan, so andito na nga. Kaya may na-close ako, sabi ko kanina eh. So ayan, components and props tayo guys. So this is, we will, kung paano tayo magpasa ng data from parent to child. Ayan, so gagawin natin to. So ibig sabihin nito, we have here the passing props to a component. Ayan. So component, let you split the UI into independent reusable. Okay? So conceptually, components are like JavaScript function. They accept arbitrary inputs called props and return React elements describing what should appear on the screen. Ayan. So may mga samples dito. Okay? So you can make use of this reference. Yan, paste ko na lang dyan. Okay. Sa GC ninyo. Okay. So, meron tayong mga sample dito, guys. Ayan. So, may mga props. So, welcome props. Then, kinuha yung props name. Ayan. So, ginawa niya dito, meron siyang return na ito. Okay. Tama. Okay. Yan. Function up return ara and yan ito, mga pangalan. Okay. So, meron din dito, ayan, mga props din. Okay. So, gagawin natin, we will be, ito, may pinasa sa kanya, natanggap niya, and then, ginawa niya, nakadat siya. And yung tanong ni Ariel kanina, pwede bang ito, i-distract natin siya? Pwede din i-destructure yan. Okay, so para hindi ka na magdadat, ilalagay mo na lang kung ano yung mga laman nung props. Pwede din yon, destructuring yon. So maglalagay ka na ng curly braces dyan. Okay, so parang wala siyang destructuring dito. So hindi siya nag-destructure, but it's a good reference para meron kayong mapag-practicean. So gawin natin. Okay, so dito ang mangyayari, yung picture manggagaling kay parent. Okay? So ito, kukunin ko to, Control X, ilagay ko kay
dito. Okay? Nalagay natin siya dito. So, andyan yung picture ngayon. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is dito sa may postcard, pwede tayong maglagay dyan ng argument sa loob. Okay? So, lagay natin dito card card pics, for example. Okay, so gets postcard, for example. May postcard, swimming. Okay. Ayan. So, ngayon, every time na tatawagin mo si postcard, meron siyang matare-receive na ito yung card pics. Okay? So, pupunta tayo doon sa ating ano to? Sabi niya dito. Okay, kasi lumabas kasi ako. Okay, lumabas kasi ako. So, I have to, anong level nito? Okay, so papasok siya sa isang lagyan. So, components. Lumabas eh. Okay, lumabas yung control. Okay. Ayan. So, I guess that's it. Okay, so working siya. And now, yung picture na yon is ipapasa natin doon sa child. So, sasaluhin niya ni postcard. So, si postcard ngayon, magkakaroon siya ng prop. Okay? Ayan. And then here, lalagay lang natin prop. Okay? So, let's see kung lalabas siya. So, ayan. So, broke siya. Sorry. Ayan. So, ayusin ko. So, dito, it should be prop that card. Hindi siya yan eh. Okay. Sorry. Wait lang. Medyo nakalimutan ko yung dito. Yung gagamitin ko na supposedly. So, ipa-props ko siya dito. And then, let's say props ko din siya dito. So, dapat ma-receive niya yun eh. Okay? So, okay. Sabi ko na nga ba eh. Okay. So, sasaluhin natin siya dito kasi pinasa siya doon sa app. Okay, so I guess dito ako nagkaka-problem sa part na to. Kung hindi ako nagkakamali. Okay. So I guess I need a minute or two, guys. Saglit lang ha. So break lang muna tayo saglit. I have to check this first. Okay. Ayan. So, siya na medyo sumakit yung ulo. Ayan. So, let's do this. Okay. And medyo may nalituhan lang ako na part. So, I have to to ensure na tama 'yan. Okay? Just so happen na nasa loob kasi ako dito. And then parang nag-alangan lang ako doon sa isang symbol. Pero ayun. So hinuli ko na lang siya. So first, before we use, if talagang pumapasa yung mga props natin. So again, same pa rin ito, guys. So we didn't put anything here. So balikan ko lang 'yon. So here, okay, so we have the card pics, right? Tama, nakukuha. Okay? Ayan, so ang gagawin natin dito is ito, naka-object kasi ito. So, isa sa mga para ma-ensure natin that everything na pinapas natin ay talaga nakukuha natin. Before the return, we will, of course, ito yung props, okay? Pwede naman kahit anong name yan. Pwede, okay? So, I'll try this one. So, lagyan natin dyan, props. Okay, so,
Lagay ko lang dito. Dot log. Ayan. Then, lagay natin dito props. Okay? Pwede kayang prop. Okay, let me check kung pwede yan. So, I guess, ayan. So, let's try. Then, ayan. So, ayan. So, meron siya nilabas dito. It's a refresh ko lang. Ayan. So, card picks. Ayan. So, nilabas niya. Okay? So, nakuha niya yung data. So, tama naman. Okay. So, syempre, hindi pa siya lumabas doon because hindi pa natin in-incorporate. Ayan. Ang gagawin natin ngayon dito is, of course, we will type in the dot card picks. Okay? Para mag-specific tayo. Okay? Yan, para lang mag-specific. So, pag tinype in natin yan, basically, ayan. So, yung value na, hindi na siya naka-object. Okay? Ngayon, yung tanong ni kasi, kung pwedeng i-destructure. Pwede naman. Okay? So, ang gagawin lang natin dito, we will put it inside the, ayan, yung braces. And then, sabihin natin dito, cards o card picks, for example. And then, remove this. Okay? So, Control S natin. Then, basically, ayan. So, we're getting the same. Okay? So, it's up to you if you're going to use that or you will destructure. Okay? So, yun yung rule lang dyan, guys. Okay? So, let's say, pwede ba nating dagdagan yon yung nandoon sa props natin? Let's say, meron tayo nilagay dito na, let's say, name. Name equals to, anong pangalan niya? Let's say, Jason, for example. Pwede ba yan? Yes, pwede. Okay? So, gagawin natin kapag hindi siya destructured, okay? Pag hindi siya destructuring, simply use here tatanggalin ko to, props. So, kapag tinatamad ka na maglagay dyan sa parameter, and then basically, dito ka medyo mag-work ng konti. So, ilalagay mo dyan props dot card picks, tapos props dot ano pa ba yung isa? Dot name. Ayun. So, kailangan nyo yun. So, ganyan siya. So, pag niran mo siya, ayun. So, static JSON. Okay? Nakukuha? Okay na? Okay na. Ngayon, kapag ang gusto mo is wala na yung dot na yan, then basically, ayan, ilagay mo dito. Destructure mo lang. Kung ano yung pangalan doon, yun din yung ilalagay mo dito. Card picks and name. Ayan. So, dito, card picks, then name. Ayan. So, tignan natin. It's just the same. Okay? Nakukuha? Okay na tayo? Ayun. So, na-delay lang kanina kasi nagkalituhan lang. Okay, nagkalituhan lang sa Now, what will I do is, i-comment ko na lang dito, guys. So, para at least meron kayong option, Control C. So, gawa ko dito ng comment ko. So, you can use that. Of course, ang pang-console mo dyan is ito. Okay? Pwedeng ito. Okay, for props. Okay. Para at least hindi na kayo matandaan nyo siya. So, i-comment nyo dyan. At least madali siyang enable. And then here, gawin mo siyang props. Okay. Props. Then, lagay mo dito, dot pick. Okay. Props, dot pick, card picks, then props, dot name. Ayan, that's it. Okay. So, we're good. Okay. So, dito, syempre, hindi natin kailangan yan. So, ang gagawin natin, okay, i-comment natin. And then here, pwede na natin ilagay. So, tama yung parameter natin kanina. Ayan. So, lagay lang natin dito, the props dot
card pics. Okay? Ayan. So, Control S natin. Ayun, swimming na. Okay? So, meron na tayong swimming. Okay? Nakuha guys? Okay na? O, yan. Now, let's say, ito, ilalagay natin yung title, picture, and description. Okay, papasa natin siya. So, ito na yon. So, daanin ko na siya sa props ha. Pwede naman dun sa loob. Pwede ko naman siyang banatan dito. Pwede din dun sa labas. Okay? Ayun. So, gagawin natin is, okay, kasi dito, okay, iba naman yun eh. Iba naman yung target natin dito. So, ang gagawin ko naman guys, kasi ayoko naman ng, kasi pag dito ako babanat, and basically, let me check this one ha. Check ko lang ha. Kung dito ako babanat, then ipapasa ko to, pwede ko naman gawin. Wala namang problema. Okay? So, dito siya manggagaling sa labas. Okay. Pag nanggaling siya dito sa labas, then basically, okay. So, I guess, okay. Kasi kung dito ako maglalagay, baka I'll just check ha. So, ito, postcard to. So, it's getting the, ayan, picture. So, every time na iikot to, so tatawag siya dito ng postcard. So, pwede siyang tumawag ng postcard habang umiikot. Okay? So, ang gagawin ko, okay, doon tayo sa loob na lang. Okay? So, of course here, for the meantime, I will comment this out and I will do other things. Okay? I will simulate the map. Okay? And I don't want to kasi magkaroon ng issue. So for the meantime, I will comment this. Iko-comment natin to. Okay? Comment lang natin. Just to make sure. Okay? Mahirap kasi magkamali kasi it's already 8:43. Ayan. So I need to ito na lang gawin natin. So nakakuha na yung sa props guys ha. Okay na tayo sa props. Okay na. May question pa? Do you have any question guys sa props? Goods Wala na? po, sir. Okay. So ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng map. Okay? And you can play around with this. You can, kung sa tingin nyo umuulit siya, then you can bring it here sa parent. But what will I do? I will do it in the child component. Okay? Mas maganda na yung sisimulan ko dun sa ilalim. And then, kung nakita nyo may repetition or kung may improve siya, then you can bring that that function palabas doon sa child component. So para at least may konting solving din kayong gagawin. Okay, so what will I do? I will get into the ano sabi niya dito? Doon sa kabila kasi wala na yung yung props. Okay, so I will remove the props. So hinahanap niya si props. Okay? So here, okay. Dapat hindi ko na lang to iba na lang sana ginawa ko. Okay, ibang panibagong postcard na lang para dalawa. Okay, so hindi ko na lang to buburahin guys. Okay? Para at least gumagana siya. So I will create another card holder na meron siyang repetition kasi sayang naman yung discussion natin dito. So I will let this be like that. Okay? Ayan, then ito, as is na yan, hindi ko na siya gagalawin. So, gagawa na lang ako ng isa pang card component. Ayan, so I guess card component na lang ako dito. New file. Then, okay, sabihin na lang natin dito, card map. Ayan na lang. So, mas maganda pa, card map. Okay. Ayan, so, .gs. Ayun siya. So, meron tayong card map. And then, almost the same with postcard. Okay, so kukopyahin natin to.
Okay? We'll get this. And then lagay natin sa card map. And then we'll rename. Of course, itong mga nandito, we will remove unnecessary comments. So we don't need that. And then this one, we remove that. And then also, yung props tatanggalin natin. Okay? So replace this with double quotes muna. Okay? And then this one will be named as card map. Okay? Card map na lang natin to. Ayan. This one is also a, saan na yan? Card map. Ayan. So, I guess this will work. Okay. So ang gagawin natin ngayon guys is what if we have data. So JSON siya halimbawa. So ilalapit ko siya sa JSON which is just like this const data. Okay? So lalagay natin const data then it has the following. Sabi ko nga array yung gagamitin ko dito. Okay? So sa array na to I will have, let's say, at least 2 na objects. Okay, so dito, icon. So, lagay natin is, of course, we need to import. Mag-i-import tayo ng picture. So, import swimming. Ayan. I need the swimming. Okay. Swimming. Okay. I need swimming. So, ang gagawin ko dito, ililit ko na lang kasi picture. Para alam kong picture pag maliit. So, swimming from. So, maihabol natin to. Mahaba pa yung oras. Okay. So, dito. Tapos, nasa component images. Okay. Images siya. And then, of course, kailangan natin si a swimming. Ayan. Uy, sa wakas, nag-ano din siya. So, lagyan natin GPG. Nag-ano rin siya yung nag-autocomplete. So, next is I have to import a hopping. Ayan. So, lagyan natin dito, import hopping. Ayan. From, of course, ayan. So, lagyan natin dito, dot, and then images, then a hopping. Ayan. Alam niyo kung bakit naglalagay ako ng mga gano'n na A gano'n? Para may parang category mo yan doon sa mga pictures kung saan mo siya gagamitin. Okay? And then here, ayan, so gagawa tayo dito ng ng mga bagay-bagay. So dito papangalanan ko siyang, so lagyan muna natin siya ng ganyan para mai-copy ko siya. Okay? And then we have the title. Okay? And then we have the description. Ayan. Okay? Yan yung kailangan ko. Okay? So sa description, of course, ganyan din siya. String din siya. Okay? Tama ba? Ayan. So I guess, okay. So naghahanap pa siya ng did you mean? Okay, sorry. Nag-equal ako. Ayun. Okay, so that's it. So ang gagawin ko dito, I will copy this. So dalawa yung gagawin ko. Okay? So sa inyo, kung mag-enjoy pa kayo, gawin nyo 10. Okay? Wala tayong problema doon. So sa akin, magsasample ako kasi 8:49 na. Ayan. So dito, pwede tayo maglagay ng title. So swimming activity. Ayan. Ayan. Then description, kuha tayo ng description. Asan na yon? Ito. Oh, matik ka. Bakit dalawa na yung swimming ko dyan? Tama kasi nakaprop yung isa. So nabibigla ako. So tanggalin ko yung So pag ganito, gagawin nyo guys is yung postcard na isa sa may index. Wag nyo munang sa app pala. App. Ayan. Itong postcard na to, tanggalin nyo muna. Okay.
So, tanggalin nyo muna tong postcard dito para hindi siya dyan lumalabas. So, hindi kayo nabibigla kung ano yung nandun na picture. Ayan, so, tanggalin ko muna. So, Control S ko. Ayan, so, warning lang naman yan. Walang problema dyan, guys, kung warning. Ibig sabihin, hindi mo lang ginamit. Okay? So, ayan, tinanggal ko lang siya. Then, next is, saan na yun? Sa card map, lagay natin yung kinapi natin. Ayun, so, yun yung description. Ayan. Okay? And then, pag yung picture, hindi nyo na siya ilalagay sa double quotes, it will be swimming. Ayan. And then, dito, hopping. Hopping. And then, this one, island hopping, for example. Island hopping. Yung title. And then, description niya. Okay. Siyempre, magsa-search pa ba ako? Hindi na. Ayan. So, lagay natin dito. Okay. Ganyan lang. Okay. Hindi ko na. So, dito, island hopping. Hopping. Ayan. So, ganun lang. So, dagdagan lang natin. Para lang may content. Okay. Now, alam niyo na siguro kung paano gagamitin to. Okay. Hulaan ninyo. Okay. So, gagawin natin, we will have 2 cards here. Ayan. So, 1 card ito. So, I need to, syempre, papalitan natin to sa SRC. We will put in here yung pangalan ng mismong data. Okay? But, before we can do that, okay? Okay, so ito yung i-return natin, di ba? Itong card, i-return natin tong card. Okay, so I will, lalagay ko siya dyan. And then, here, gagawa tayo ng fragment. Ayan, so kailangan ko ng fragment. Okay? And then, ipapasok ko yan dyan para hindi tayo nagkaka-problem. Okay? So, nasa loob na siya ng fragment. Okay? So, gagawin natin is gagawa tayo ng function na iikot doon sa ating data. Okay? So, basically, we have the So, laruin natin to. Okay? So, gagawin natin kasi fragment siya. Medyo ano to ha. Okay, I will put this in this lalagyan. Okay? Kasi ang gagawin ko, magre-return na kasi siya. So, i-return ko siya. So, nilagay ko siya sa loob ng fragment. And then, I will create a certain value. Ayan. So, yan yung ilalagay natin. So, dito, we will create the data.map. Okay? So, kung anong pangalan nun, yun yung imamap nyo. Data.map. Okay? And then there, sa loob niyan, we will tatawagin natin yung map function. Ayan. So, ayan. Map function. And then, ang susunod dyan guys, so lagyan ko na dito ng, ayan. Okay? So, ang susunod dyan is, so nini-return na natin siya. Okay. Medyo mabigat to ah. Okay. So, sa map function, okay, gagawa tayo ng function. Okay? So, arrow function tayo. Okay? Ayan. So, ibagsak natin na ganon. Okay? Ayan. So, ang i-return natin dyan sa loob niyan is basically this one. Okay? Return. Gawa tayo ng return statement para dyan. And then, that's it. So, we need that one. So, magre-return tayo. And then, ang i-return natin dito guys is itong card. Okay? Kukunin natin itong card, ilalagay natin siya doon. Okay? So, ganun yung gagawin natin. So, I hope na nasundan. Okay? Okay. So, ito, ayusin lang natin. Tab natin. Ayun. So, that's it. I guess it's working good. And then here, ang gagawin natin is
dito sa part na to, ang gagawin natin dito, habang may nakikita tayong, what you call this one, activity like island hopping, then basically, papaikutin niya to at ipapasa natin yung mga values na makukuha natin kay activity. Okay? With certain index. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin dito is basically, we're going to activity. Okay? So, kung ano man yung activity, so yan yung papangalan natin sa kanya. Then, index. Okay? Ayan. And then here, of course, ang kailangan natin dito, ipasa natin is we have first is we have activity. Hulaan nyo kung ano ilalagay ko. Ano ilalagay ko dyan, Icon, guys? that icon. That icon. Okay? Ayan. Then here, sa may card title, papalitan natin siya ng activity that title. Okay? Then dito, delete natin yan. And then, of course, magiging one line na lang to. Activity that description. Okay? Ayan. So, iikot dyan hanggat meron siya nakikita. Okay? So, I guess hindi ko nagamit si index. Okay? So, pwedeng tanggalin yan. Okay? Ayan. So, let me just check this one. Ayan. So, I guess that will do. So, check natin yung ating, okay, so hindi ko pa siya tinawag, so nabigla ako. Okay, so sa my app.js, i-import natin si import card map from card map, and then tawagin natin siya dito. Oh, sorry. Card map. Okay, and then compile natin. So it's just a warning. So huwag kayong matakot dyan. Ayun. Okay. So nakita nyo na? Okay na? Masaya na? Okay, so it just need a little bit of ano lang. Ayun sa may key. So I need the index. So bakit to? So meron siyang index dapat. So we have to so i-resolve natin 'yan. Okay? So let me check if the index has something to do with that. Okay? Parang yun yung ata. Okay. So let me just try. Okay. Lagyan natin yung index. So ayan. So Control S. Okay. And then let's check. Okay. So I guess ito na lang yung i-resolve ko. So for the key prop, okay? Ayan. So there should be a unique key prop. I guess the ID siguro to. So there should be an ID. Yun yung hinahanap niya. Okay. So tsaka ko na lang siya i-resolve kasi it's 8:59. So lagay natin dito sa may part ng ayan. So far, we're all good, guys. So gusto yung dagdagan yan, bahala kayo. So gawin yung 10. Pwede. Ayan. So gawin yung ganyan, no? Ayan. So ito yung hinahanap nyo siguro na topic. If hindi ako nagkakamali. Ayan. So, ayan. Dami na. So konting na lang yan, guys. What you call this one? Yung konting styles and others. Ayan. Okay. So I guess na-meet natin yung kailangan natin gawing araw na to. Ayun. So tama lang na ito kasi pag maraming topics din yung ino-open na medyo kumbaga mabobomba na rin yung isip ninyo. Lalo't may bootstrap pa. So ito yung isa-submit ninyo, guys, yung sa yung test nyo lang dito sa ating E72.
Okay, E72 ito. And then, yung E71 ito, then E72 yung bootstrap. And nakita nyo naman na kung paano ako naglagay ng picture. So I'm expecting then na yung gagawin nyo sa E73 ay medyo maganda-ganda. Okay? So resolve na yan. So may pictures na yan. Then you can also put mga dynamic data kung gusto yung lagyan, yung mga cons. Okay? So ayan, so ang tanong ko is magagamit ba yung mga ginawa natin sa sa back end, just like yung sa mga JSON API, mga API natin, yung mga binato natin dati sa Postman. Okay? So, 'di ba ano tayo kung matatandaan nyo doon. So, meron tayong mga JSON files, ayun. So, I guess yan, magagamit nyo na nga siya ngayon at maiko-connect nyo na yan, mai-relate nyo na siya dito ngayon kasi ganun pala kasi pwede siyang gawin na ganito. So, yes, sa fetching ng data yan. Good. So,